Okay, isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Isang malaking pribilehyo muli ng ating kapatiran. Isa sa ating pinagpipray ay pinagpapala na ng Panginoon. Alam po natin ang sikreto ng pagpapala ay dahil alam ng kapatiran na ito na kapag inuuna natin ng Diyos, ang pagpapala ay susunod na lang sa ating buhay. Anong sabi ng Biblia? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yes. At sa pagkakataon na ito ay ang nais po namin malaman ninyo kung bakit nga ba kinakailangan maididikit yung isang bagay na kunwari itong bahay na ito. Bakit kinakailangan natin maididikit ang bahay na ito? So meron tayong babasahin na ilang talata na makikita sa Biblia. Sabi sa Psalm chapter 121 verse 1, ang sabi ng Biblia, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, and watchman walketh but in vain. At salamat sa pagkabasa ng kanyang salita at tayo po'y saglitan na manalangin. Let's pray. Dakilang Diyos naming nasa langit, Diyos dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa pagkakataon na ito na maididikit po namin ang isang pagpapala na kung saan itong kapatiran na ito sa kanyang pagtsatsaga at pagsusumikap na magkaroon ng isang bagay na hindi po niya maasahan, ito ay pinapangarap lang niya, kundi nagkaroon ng katuparan dahil inuna ka po niya sa kanyang buhay. At muli Panginoon, ang dalahin ko po sa araw na ito ay ang pagbibigay po ng sapat na talino upang mas lalong maintindihan namin kung bakit namin kailangan maididikit ang pagpapala na ito, sapagkat inaamin namin sa aming mga sarili kung wala ka ay ano ba ang mga dapat namin gawin. Panginoon, sa oras na ito ay patuloy na ito magligtas sa mga kamag-anak, mga kapitbahay o mga kaibigan na hindi pa nakakilala, ay makakilala at makatiyak din sila ng kaligtasan sa araw na ito. Patuloy na ikaw mapuri, maitaas. Kung dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pamagat po ng ating pag-aaralan sa araw na ito ay why do we dedicate a house? So bakit nga ba kinakailangan ididikit yung isang bagay o mga pagpapala na natatanggap natin? So napakalinaw po ang binasa na siyang nagpatatak o nagpalinaw sa atin at bilang isang mananampalataya. Ang sabi ng Biblia, except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman walketh but in vain. No? At minsan sa ating buhay, alam natin na kapag ang isang bahay, titingnan natin, itong bahay na ito, kung hindi maayos yung pundasyon ng isang bahay, anong mangyayari po mga kapatid? Ay madali pong masira. At ganun din bilang isang mananampalataya. At i-apply po natin ang salita ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, kung sino man, kung ina-apply niya ang salita ng Panginoon, ihahalin tulad siya sa ano? Sa isang matalinong tao na nagtayo ng bahay saan? Sa batuhan. At ganoon din sa ating bilang isang mananampalataya. Itong bahay na ito, hindi ito maitatayo kung walang pundasyon. Kung walang matibay na pundasyon o kung hindi pinag-isipan ng pundasyon. Sapagkat hindi po maitatayo ang bahay kung walang pundasyon. Kaya kinakailangan ng pundasyon bago maitayo ang bahay. Kaya bakit natin kinakailangan ng pundasyon bilang isang mananampalataya? Helen tulad natin. So, ang pagiging itong mga bagay na ito ay alam natin na ang Panginoon ay nagpala. Ang Panginoon ang nagbigay ng pagpapala sa atin. Sapagkat kung walang Panginoon, lahat ng pagod na meron ka, lahat ng sakripisyo, plano, o anoon mga bagay na ninanais mo, kung walang Panginoon, wala tayong magagawa. Kaya binigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon, ng blessing, at para maididikit natin ang bagay na ito, para malaman mo na sa pagsunod mo sa Panginoon ay nakita mo yung kamay at pag-provide ng Panginoon sa buhay mo. At ganoon din bilang isang mananampalataya. Kung ikaw ay hindi mo alam kung anong sinasabi ng salita ng Diyos, hindi ka rooted sa salita ng Panginoon, ay ikaw din ay hahalin tulad sa isang tao
na mangmang na nagtayo ng bahay saan? Sa buhanginan, di ba? Kapag ang bahay, kapag itinayo ito sa buhanginan, anong mangyayari? Kapag dumating ang mga bagyo sa buhay, ay madali itong masira. At ganun din, salamat dahil meron tayong pastor na ibinigay ang kanyang buhay upang paalalahanan tayo na sa mga problema na dumarating sa ating buhay ay nakikita natin dahil alam natin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Dahil tayo ay rooted at dahil tayo ay matibay na pundasyon sa salita ng Panginoon, di ba? Napakasama o sa kasamaang palad na ating makikita na kahit anong ganda ng bahay natin, kung yung nakatira naman ay hindi rooted o hindi alam kung anong salita ng Diyos, di ba? Maraming mga bagyo ang darating sa buhay, di ba? Kahit hindi dumating ang bagyo, di ba? Bakit? Wala. Hindi nila alam kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon. O marahil yung tao mismo sa loob ng bahay, hindi niya alam kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Palaging mag-aaway, hindi magkakasundo, di ba? Pamilya sa pamilya, nag-iinggitan dahil sa isang bagay na pagpapala na ibinigay ng Panginoon, ay nagkakainggitan kasi hindi nga alam kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya marahil na makita natin sa ating buhay na ang blessing na ito ay pansamantala lamang po. Ang mga bagay na ito, iiwan natin. Ang sabi ng Biblia, ano man mga bagay na makamtan mo sa buhay mo kung wala kang Kristo sa puso mo. 'Di ba? Walang kwentang mga bagay na ito sapagkat iiwan natin 'to. Itong mga pagpapala na ito ay temporary lang, 'di ba? Ang kinakailangan sa isang bahay ay sa isang tao na nasa loob ng bahay ay meron siyang Kristo sa kanyang puso. 'Di ba? Para makita natin at maramdaman natin na maging kontento tayo sa lahat ng bagay, di ba? Maging kontento tayo, di ba? Kahit wala kang aircon, kahit wala kang gaanong kalaking pera, kahit wala ka kagandang kwarto, o wala kang ref o frigider, basta importante na yung pamilya natin ay masaya na nagsasalo-salo, di ba? At masaya na naglilingkod sa Panginoon. Yun po yung pinaka-importante kasi kahit anong ganda ng bahay mo, kahit anong ganda ng bawat isa ay hindi alam kung anong salita ng Diyos, ay walang kwenta mga bagay na yan. Bakit? Nag-aaway-away. Hindi nila alam kung anong kanilang gagawin. Kaya ang verse na ito ay sinulat ni King David para malaman natin na why do we dedicate a house? Number one na makikita natin, because only God can build a house. Di ba? Ang Panginoon lang ang siyang makakapagtayo ng ating tahanan. Sapagkat kung wala ang Diyos, di ba? Sabi ko nga kanina, hindi natin magagawa yung mga bagay na ito, di ba? Malamang sa hindi, may plano tayo, napagandahin pang bahay na ito. Pero sa kasamang palad, kung wala ang Diyos, di ba? Di ba? Pag naitayo ito, maaari na nagiging mayabang na tayo kasi nakikita natin sa ating sarili, wow, ang ganda, pinagpapala na ako ng Panginoon. At darating sa punto na nakakalimutan na natin ang Panginoon. Minsan, yun po yung thinking ng tao kapag pinagpapala na sila, nakakalimutan na nila kung sinong nagpala sa kanila. Kaya dapat hindi po natin makalimutan, palagi natin unahin ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nagtayo niyan, ang Diyos ang nagbigay ng financial niyan, ang Diyos ang nagbigay ng mga materialis niyan. Kung wala ang Diyos, di ba? Hindi mo may tatayo mo ganitong kagandang bahay, kagandang struktura. Pero dahil inuna mo ang Diyos, doon pumasok yung tunay na pagpapala at siksik at liglig dahil sa pagsunod mo sa kalooban ng Panginoon. At bilang isang mananampalataya, yun po yung dapat nating makita na ang Diyos ang nagtayo nito. Kung walang pag-iingat ng Panginoon, di ba? Except the Lord, ang sabi ng Biblia, except the Lord build the house, they'll labor in vain that built it. Di ba? Walang kwenta kung yung nagtatayo ng isang bahay, kung hindi siya iniingatan ng Panginoon. Di ba? Marahil kapag yan ay gumagawa ng bahay na hulog, di ba? Di ba? Kung hindi matapos yan, di ba? Sasabihin mo, marami pa naman akong pera, di ba?
Ay kung hindi kalooban ng Panginoon talaga na may tayo yan, wala tayong magagawa. Pero yung ganitong plano, yung gusto mong ganitong bahay na ganito kalaki at ibinigay sa atin ng Diyos, di ba? Yung katamtaman lang. Kasi hindi plano yung masusunod natin. Mas maganda yung plano ng Panginoon na siyang nais nating maintindihan at maunawaan, di ba? Ano nakita natin dyan? Yung title natin, Why Do We Dedicate a House, di ba? One, because only God can build a house. Di ba? Nakita natin sa verse na siyang ating binasa. Pangalawa po, house is a good thing. Di ba? Ang bahay, ito ay napakaganda at ito ay blessing sa atin. Di ba? Ito ay blessing sa atin sapagkat ito yung pinaka tirahan ng tao. Kung wala ang bahay, di ba, saan kaya tayo titira? Pero salamat dahil merong Diyos na nagpo-provide pa rin ng pangailangan natin, di ba? Isinusupply niya yung pangailangan natin na kahit hindi tayo nagiging tapat sa Kanya, pati still nagiging tapat pa rin siya sa atin, di ba? Meron tayong magandang bahay, hindi tayo nauulanan, di ba? Hindi tayo nahahamugan dahil nandun yung provision at protection ng Diyos. Yun ay nakita natin ng bahay, ito ay napaka-importante sa isang tao. Sapagkat kung walang bahay, di ba? Malamang, di ba, kung saan tayo tumitira, kung saan tayo napapadpad. Pero dahil naging tapat ka sa Panginoon, pinag-ipunan mo lahat at nagplano ka na magkaroon ng mga bagay na ganito. At inuna mong Diyos at sinama mo sa plano ng Panginoon. Di ba? Kapatid, ito yung resulta sa pagsunod mo sa Panginoon. Kaya ang bahay na ito, ay huwag po natin gagawin na inuman. Kung ikaw ay Kristiyano na, dapat itong bahay na ito ay nagagamit. O meron man tayong fellowship, kung meron man mga birthday na kailangan i-celebrate dito sa lugar na ito, ay gawin natin. Para sa kakaligtas ng mga tao na mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. True. Dahil naging magandang impluensya ka sa mga kapitbahay mo, sa mga kaibigan mo, ay susunod sila. At makikita nila na itong tao na ito, naging tapat siya. Itong tao na ito ay ibinigay niya ang lahat para sa Panginoon. Yung plano, ang bahay na ito, kung wala ang Diyos, di ba? Hindi natin magagawa ang mga bagay na ito. Pero dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, ay resulta na lang ito sa pagsunod mo, kaya ka pinagpapala na ng Panginoon. Kaya wag po natin sabihin na dahil sa sarili kong kakayahan na tayo ito. Hindi po. Ang mga bagay na meron tayo ay yun ay galing sa Panginoon. Yun ay pagpapala ng Panginoon sa atin. Kaya wag po natin isipin na kung wala ang Diyos, di ba? Di ko magagawa ang mga bagay na ito. Di ba? Wag kang magmayabang na sabihin mo, ang Panginoon, kahit wala ng Panginoon, kaya ko ang mga bagay nito. Hindi po natin kaya. Ang bahay na ito, ay nais ko pong malaman na gawin natin lahat ng pwede natin gawin, maging good testimony tayo sa ating mga kapitbahay para madala natin sila. Kung meron tayong time na mga kapitbahay natin, may mga bata, i-gather natin sila. Diba? Magturo tayo sa bahay. Diba? Gawin natin lahat. Ipagamit natin yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Diba? Lahat. Diba? Kung walang Diyos, diba? Hindi natin magagawa. O wala itong mga bagay na ito. Diba? Una na nakita natin dyan, why do we dedicate a house? Because only God can build a house. Point number 2, because a house is a good thing. Pangatlo po, because a house is a blessing from God. Ito ay blessing mula sa Panginoon. Mga kapatid, ang nais ko pong malaman ninyo na kahit anong ganda ng bahay nyo, kung hindi kayo naglilingkod sa Panginoon ay walang kwenta yan.
Yung pinakamagandang marinig sa isang buong pamilya na sila ay naglilingkod at nagiging tapat sa Panginoon like Joshua. Anong masasabi natin? As for me and my house, we will serve the Lord. Yun yung pinakamagandang marinig at nakikita ng isang pamilya na dahil pinagpala ka na, yung pagpapala na ito ay ang gusto ng Panginoon, may padama naman natin yung pagdalo natin sa tahanan ng Panginoon. Di ba? Yun yung nais ng Diyos. At yun yung nais na marinig ng Panginoon sa atin. As for me and my house, we will serve. Pasalamatan natin ng Panginoon. Hindi tayo pupunta sa church para magbalibag ng ating kasalanan. Pupunta tayo sa church dahil purihin natin at pasalamatan natin ang Panginoon. Di ba? Sa pag-iingat lang. Napakasimple. At huwag nating kakalimutan na kung walang Panginoon, hindi ito may tatayo na kaganitong kagandang struktura at bahay. Yun lang. God be the glory. Love you.